Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay nasa panibagong yugto na naman tayo ng ating talakayin kaugnay sa ating relihiyong Islam, mga bagay na dapat nating malaman. At ngayon po ay tatalakayin natin ang Al-Ahadith Al-Arba'in An-Nawawiyah, ang 40 hadith na inipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Bago natin pag-usapan yan, may mga hadith na naitala tungkol sa kahigtan ng pagsasaulo ng 40 hadith. So itong hadith na to na naitala dito, lahat po ay daif at hindi po siya authentic. Na kung saan ang sino mang nakasaulo ng 40 hadith ay iipunin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, kabilang sa grupo, ulupon ng mga ulama. Sa ibang hadith ay gagawin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maalam sa batas. So, isa lang ito sa mga halimbawa ng kainaman ng pagsasaulo ng 40 hadith. Pero, ang lahat ng hadith na naitala tungkol sa kahigtan ng pagsasaulo ng 40 hadith ay daif at hindi po authentic. Pangkalahatan, nagkasundo naman ang mga ulama na malaki ang pakinabang sa pagsasaulo ng hindi lang 40 hadith, kundi sa mga hadith kung saan ito ay mapapakinabangan sa ating relihiyon. Darako tayo ngayon sa paunang hadith na inipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Actually, si Imam An-Nawawi rahimahullah, hindi lang po siyang unang nag-ipon nito. Kaya lang sa kanya yung tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pag nababanggitin, yung 40 hadith ay papasok agad sa isipan natin at sa pandinig ng maraming mga tao at mga ulama ay ang inipon na hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah na 40. So ang simula dito ay ang hadith na innamal a'malu binniyat, ibig sabihin may kaugnayan sa ating mga intensyon. Sa hadith na an Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hadith na naisalaysay ni Amirul Mu'minin, ang pinuno ng mga mananampalataya na si Abi Hafs, ang ama ni Hafs na si Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat. Katotohanan ng lahat ng gawain natin ay may intensyon. Ibig sabihin lahat ng mga ibada natin, mga pagsamba natin ay kinakailangan ng intensyon, kinakailangan ng niyya. So, wa innama likulli imri'in ma nawa. At bawat tao may kanya-kanyang intensyon. May dyan ikhlas, may dyan hindi, may pakitang tao, may para sa mundo, may para sa Allah. So, bawat isa may kanya-kanyang intensyon. So, pakaingatan natin ang intensyon natin. Na lahat ng gawain natin ng ibada, pagsamba natin, ang pagsasala natin, ang pagpa-fasting natin, ay dapat ito ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang intensyon mga kapatid ay hindi po dapat bigkasin. Kapag bibigkasin natin ang ating intensyon, ay papasok ito sa gawaing bid'a. Kasi hindi naman po dapat yung mga gawain natin, mga ibada natin, ay sasabihin natin na, halimbawa sa salat, magsasabi ka na nawaitu, salat al-duhri, 4 rakatin, mustaqbilan, ilal qiblati, lillahi ta'ala. Bid'a po yan. O kaya ay nawaitu sa magadin, lillahi ta'ala, yan po ay bid'a. Hindi po natin kailangan bigkasin ang ating mga intensyon sa ating mga ibada, sa ating mga pagsamba, sa ating mga fasting, sa ating sala. Hindi po yan kailangan na bigkasin. Kasi ang intensyon po, ang kanyang lugar sa katawan natin ay ang ating puso. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano yung iniisip natin, ano yung nasa mata natin, ano yung nasa puso natin. So hindi na yan kailangan nabigkasin pa natin ang ating intensyon. Sapat na po, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niya ang intensyon natin, hindi natin ito kailangan bigkasin. Kasi sa binigkas mga intensyon mo, is hindi tatanggapin ng Allah yung ibada, hindi pa niya tatanggapin kasi hinaluan mo ng gawaing bid'a. Sa karugtong ng hadith na to, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Kapag sa panahon kasi noon, may naglakbay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungong Madina. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang naglakbay at sino mang lilikas sa Makkah patungo sa Madina, na ang layunin niya ay gagawin niya ito para sa Allah at bilang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yun. Fahijratu ila Allah wa rasuli. Yun ay may gantimpala. Pag ang intensyon niya sa kanyang paglikas mula sa Makkah patungo sa Madina ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ay tatanggapin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi.
Kung ang kanyang intensyon sa paglakbay o paglikas mula sa Makkah patungo sa Madina ay para sa makamundong bagay, ila dunya yusibuha. Tao nagsala para lang sa mundo. Tao nag-aral para lang sa mundo. Nag-fasting para lang sa mundo. Ila dunya yusibuha. Para lang sa mundo, makamundong mga bagay, yan lang ang layunin niya para makamit niya makamundo niya. Awim raatin niyang kiwa. O kaya siya nagsasala kasi para may gusto siyang babae, anak ng imam. Lumikas kasamang propeta sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina dahil may babae siyang gusto na lumikas kasamang propeta sallallahu alaihi wasallam. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ang kanyang paglikas ay yun din ibibigay sa kanya ng Allah. Yung gusto niya, yung babae, ibibigay sa kanya, yung mundo, ibibigay sa kanya, pero wala na siyang gantimpala. Kung may yurid thawabad dunya, nu'tihi minha. Ang sino bang gusto ang mundo, bibigyan namin ito sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadis na ito ay napagkasunduan ni Imam al-Muslim at Imam Bukhari at ni Imam Muslim rahimahumullah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.